Kung ano yung maganda sa paningin, yun ang hinahanap. So good morning po mga kapatid. Today we're going to talk about wisdom. Okay? Mauna po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagkatapos sa tayo mananalangin. Kaya kung may nais kayong ipag-pray, isabay sa ating pananalangin ngayon, i-message nyo lang po kami o i-comment nyo dito sa ating FB Live. Okay? So, praise the Lord sa umagang ito. Maganda ba gising mo? Okay? So, hindi ba mainit ang ulo mo? Hindi ba nasira ang araw mo, kapatid? Huwag mong hayaan na ang magdesisyon sa iyo sa araw na ito ay yung hindi magandang nakita mo, yung mga bagay na nagpasakit ng ulo mo, o yung mga problema na naalala mo. Alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Nagbibigay ito ng pag-asa. Hallelujah. Kaya sa oras na to, glory to God, purihin ang Panginoon sa umagang ito at tayo po'y mag-aral ng kanyang salita. Praise God. So sa umagang ito, pag-uusapan natin yung tinatawag nating wisdom. Ano ba yung wisdom? Bakit napakahalaga na tinatawag nating wisdom coming from the Lord? Bakit napakahalaga ng bagay na ito sa ating buhay? Bakit kailangan natin bigyan ng pansin? Okay? Hallelujah. Ang ating po pag-uusapan ay mula sa Job chapter 28. Praise God. So, dito po makikita natin, no? Nagsimula pa ho tayo last week, ito na po yung mga ito na po yung mga tugon ni Job sa mga kanyang mga kaibigan, yung kanyang pananaw sa nangyayari sa kanya. Okay? So, nagkaisa sila na ang masama ay pinarurusahan ng Diyos. At sabi nga natin, kabila na pinagbibintangan si Job na gumawa ng kasalanan o taong makasalanan. No, ayaw pumayag ni Job sa bagay na yun sapagkat alam niya kung anong kanyang ginagawa. At sa buong buhay niya, alam niya na sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Kaya sa bandang huli, makikita natin dito na unti-unti nakakahanap siya ng paraan para tingnan sa ibang pananaw o itatawag nating punto de vista. Ano ba tingin mo sa nangyayari sa buhay mo? Karaniwan sinasabi nating parusa. O kaya itatawag nating paghahatol ng Diyos. But right now, when we can't understand God's ways, we must trust His wisdom in our circumstances. Ang ibig sabihin dito, pag hindi natin maintindihan, no, yung nagaganap sa buhay natin, and we know that God is in control of our lives, so ibig sabihin nito, kung pinayagan ng Diyos ang isang bagay, masakit man o mabigat sa ating kalooban, ito ay maidudulot na kabutihan sa dulo. Okay? Kaya sabi nga natin, instead of asking God, why me, why this, why? No? Ba't hindi natin hilingin na yung kanyang tinatawag na wisdom? To understand the ways of God, we need His wisdom. We need His revelation. No, yung kanyang kapayagan. No? Sabi nga yung isang kwento ng isang bata na nasira yung kanyang laruan at mahal na mahal niya yung kanyang laruan, kaya inilapit niya sa kanyang ama. Sinabi niya, Ama, pakiayos po itong laruan na ito. So, tinanggap ng ama yung kanyang laruan at sinimulang ayusin. Pero habang inaayos niya yung laruan, yung bata naman, kung ano-ano sinasabi, hindi, mali po yan, hindi ganyan, ganito po yan, ganito. So, kinausap siya ng ama, anak, paano ko ayusin itong laruan kung ginugulo mo ako sa ginagawa ko? Ba't hindi ka magtiwala sa aking ginagawa? Alam ko ginagawa ko. So, tayo'y katulad niyan. Nasabi nga natin,
minsan gusto natin yung paraan natin, pero di natin alam ang Panginoon ay higit ang kaisipan sa atin. Hallelujah. Kaya kapatid, sabi nga ni Santiago, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. So, if any of you lacks wisdom, to understand what is happening, no? Kung ano yung nagaganap ngayon, kapatid, hallelujah, yun ang kailangan natin. Yung wisdom of God. Hindi yung initial na pagrereklamo natin at hindi natin matanggap ang nagaganap sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. So ngayon, ang chapter 28 is all about the search of man for hidden treasures. No? Naghanap siya ng kayamanan. Ano ba talaga ang tunay na kayamanan? Okay? So kung babasahin natin ang banal na kasulatan dito, no? Sa Psalms 147, verse 5, our Lord is great and has awesome power. There is no limit to His wisdom. So, ano ang tinutukoy dito ng Psalms 147, verse 5? That God's wisdom has no limit. Okay? Hinahanap natin ang pera, naghanap tayo ng kayamanan, pero alam niyo sa totoo lang, ang hinahanap ng kayamanan, ang hinahanap ng pera ay wisdom. Hello? Pastor, paano nangyari yon? Okay, so tuloy natin sa pag-aaral. So, sabi dito, may lugar kung saan ang pilak ay madudulang at dako kung saan ang ginto'y dinadalisay. Sa lupa naman ang bakal ay nahuhukay at ang tanso'y makukuha sa batong nilulusaw. Ang dilim sa kalalimay sinasaliksik ng tao, sa kalaliman ng lupa hanap nila yaong bato. So, pinag-uusapan natin dito yung pagmimina, no, ng bakal, ng mga bagay na nasa ilalim ng lupa. Okay? Humuhukay, no, ng malalim sa ilang at kabundukan na hindi pa naaabot ng alinmang malalakbay. Nagmimina sila roon sa gitna ng kalungkutan. Sa Masbate, nung nasa Bonbon kami, may pinakita sa amin yung isang kapatiran na isang minahan, no? So, isang hukay yon na may mga pumupunta doon, naghuhukay doon, naghahanap ng ginto. Okay? Kaya lang napakadelikado, kakalungkot. So napakadelikado, napakalalim at kung magkaroon ng cave-in, lahat ng nasa loob ay matatabunan. At ang malungkot dito, malayo sila sa sibilisasyon. Nasa loob sila ng kagubatan. So pag nagkaroon ng aksidente, walang makakatulong sa kanila. Sa ibabaw ay may tanim, halamang namumunga, samantalang sa ilalim, patuloy ang pagmimina. At doon ay nasa bato ang mamahaling sapphire, nakahalo ng alabok, yaong ginto ng minero. Kalalimang di naabot nung ibong mandaragit, ng matalas mang agila ay hindi na nasisilip. Nang tinutukoy na ito yung mga mahalagang bato, hiyas, at itong tinatawag nating mga ginto. Hindi po ito nakalagay sa ibabaw ng lupa. Ito po ay nasa kalaliman, no? Kahit matalas ang iyong paningin, hindi mo basta-basta makikita ito. Hindi ito nayapakan kahit hayop na mabangis. Hindi rin nadaanan niyong leon kahit saglit. Hinuhukay pa ng tao yaong batong matitigas. Pati loob noong bundok ay kanilang tinitibag. Ang kalalimay unti-unting binubutas upang batong mamahalin ay kanilangang matuklas at kanilang sinasarhan bawat lugar na may tagas. Ang makitang kayaman ay inaahon sa iwanan. So, inilalarawan dito ang paghahangad ng tao na matagpuan ang kayamanan ng mundong ito mula sa ginto at mga mahalagang bato.
Okay? So, nakakabiglang isipin na ang lahat ng bagay na kinahumalingan ng tao, ang kayamanan, ay nasa ilalim ng lupa. At paano nila natagpuan ito? So sabi nga natin, kapatid, natagpuan nila ito dahil sa karunungan. Ngayon, ano ba talaga ang kayamanan? Ang mga bato, ginto, diamante na nasa ilalim ng lupa, o ang kakayahan na bunga ng karunungan? Sabi dito, wisdom is more elusive and precious than gold. Sabi ni Job, mas matimbang, mas mahalaga ang karunungan kesa sa kayamanan. Sabi ng Job 28 verse 12, ngunit itong kaalaman saan kaya madudulang at yaon ngang unawa saan masusumpungan. So hinahanap niya ang wisdom. Ang landas ng kaalaman ay hindi matatagpuan pagkat ang halaga nito'y hindi nila nalalaman. Ang sabi ng kalaliman, wala sa akin ang kaalaman. Ganito rin niya ang badya nitong buong karagatan. Hindi ito mabibili kahit ginto ang ibayad. Hindi ito matatamo palitan man nitong pilak. Alam niyo po, yung pinakamamahal na subject, no, sa tinatawag nating gusto mong lumalim yung knowledge mo, lalo na sa business administration, sa management, alam nyo, napakamahal ng mga subject na ito. Una-una, ang magsasalita dito, ang hinahanap ng tao ay hindi isang guro lamang, kundi yung mga tao na nagtagumpay. So, ang daming ganyan, mga kapatid. So, they learn it from those people who have been successful. Sila Jack Ma, sila Bill Gates, lahat. Steve Jobs. Para marinig mo sila, para matuto ka sa kanila, you need to pay a large amount of money. No? Bakit? Sabi nga, yung kanilang experiences, yung kanilang secret to success, yun ang hinahabol ng tao. So, walang pakialam ang tao sa sino man na gusto magturo, pero wala namang karanasan o hindi na ipapakita yung bunga ng karunungan niya. But I tell you, brothers and sisters, above all, ang karunungan ito ay higit. Kahit makahukay ka ng ginto o makakuha ka ng hiyas ng mga bato na mamahalin, kapatid, hindi mo ito matutumbas sa karunungan. Sabi ng 16, kahit ginto o alahas na mainam pa sa lahat, sa halaga ng unaway, hindi rin maitutumbas. Mahigit pa kay sa ginto ang timbang ng kaalaman. Malaga sa alahas o gintumang dinalisay. Kung halaga ang batayan, higit ito kaysa koral. Ang kristal o ang perlas man, dito'y di maiaagapay. Kahit na ang topasyo, topas, pa dito'y di maipapantay at di rin mahigitan kahit gintong dalisay, yung pure gold. No? Kung gayon nga, kaalaman saan kaya nagbubuhat? Saan kaya galing ito? At paano matutuklasan? Alam nyo, mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo. If you want to grow, at sabi nga natin, gusto natin na umunlad sa ating buhay, kapatid, hanapin mo ang karunungan. Kami po, mga kapatid, sabi nga natin, huwag tayong tumigil sa pag-aaral. Learn from experience. Ang pinakamalaking classroom ay ang classroom ng buhay. Ang buhay mo. No? Ang lahat na nakikita mo. Huwag mo lang tingnan yung problema. Ang tingnan mo ay kung bakit naganap ito, bakit tayo nadapa, bakit tayo nagkamali. Sabi nga ni John Maxwell, if you fall positively. Sabi, teka, pwede ka bang bumaksak ng positive? No? Ang sabi niya, kapag bumaksak ka, nadapa ka sa buhay, huwag ka kagad tumayo.
Alamin mo muna bakit ka nadapa. Alamin mo muna kung bakit ka bumagsak. Dahil kapag hindi mo inalam yan, maaaring maulit yung iyong pagbagsak. So ang tawag niya dyan is positive fall. Ibig sabihin, na sa bawat pagkakamali, kabiguan natin, matuto tayo upang sa susunod, hindi na maulit. Amen po ba? So that is the wisdom. No? Ito yung tinatawag nating wisdom. Hindi lang nito pinadadaan ang karanasan, kundi inaalam nito kung saan, sabi nga na isang mga awit na Pilipina, no, saan ako nagkamali. Kaya praise God, sabi nga natin, marami nagtatanong, saan kayo makakuha ng wisdom? No? So sabi dito, 28:21, kaalamay nakukubli sa paningin na nilalang, maging yaong mga ibon, wala silang nalalaman. Kahit na ang maninira, kahit na ang kamatayan, wala silang katiyakan, natanggap ay balita lang. Sabi nga natin, only God knows wisdom. Ang karunungan ay nanggagaling sa Diyos. Mga kapatid, natuto tayo, nag-aral tayo. No? Mga kapatid, sabi nga natin, nakakalungkot isipin na maraming magulang ang mali ang pananaw sa education. Maraming magulang ang pinipilit ang bata na abutin ang antas, yung pinakamataas sa antas. No? Yung sabi nga, mag-top 1 ka ha. Dapat ikaw ang pinakamagaling. Walang problema yon. Pero nakalimutan ng mga magulang na ang bata ay nag-aaral hindi para makakuha ng mataas na grado o para maging number 1 o top 1 o maging honor, valedictorian, cum laude. No? Kapatid, the purpose of education is to learn. Matuto. Ang masakit kasi, sabi nga, maraming bata natututo hindi sa mga bagay na may application, kundi dahil nasa head knowledge lang. Alam niya mag-define sa ulo niya definition ng biology, sa astronomy, and so on and so forth. Pero ang tanong, saan mo gagamitin yan? Ang algebra, no? Ang trigonometry, no? So, paano mo gagamitin sa buhay yan? Sino na ba dyan ang gumagamit at trigo habang bumibili sa tindahan o nagbabayad ng pamasahe sa driver? Okay? So, those things, sabi nga ni Dati Ernie Baron, sabi nga natin, knowledge is power. Kung walang application yung knowledge, wala itong power o pagbabago na magagawa sa buhay mo. Ang dami mong alam, di mo naman ginagawa. Amen? Now, where does wisdom came from? The Bible said, sabi nga ni Job, ito natutunan niya, wisdom only came from God. Ngunit tanging ang Diyos lang ang siyang nakaalam kung saan nga naroroon ang tunay na karunungan. Pagkat abot tanaw niya ng Panginoon, bawat panig ng daigdig, nakikita niya lahat ang ibaba, itong langit. Ang hangin ay kanyang binigyan ng lakas. Hinati ang tubig sa kanya-kanyang sukat. Itinakda ko saan papatak yaong ulan at pati na yaong kidlat. Tinakdaan niya ang daan. Dito niya tiningnan at sinubok ang kaalaman. Kanya yaong itinatag dahil sa kalagahan. Kapatid, ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, mula sa buo at saan-saan, no, na bahagi ng ating katawan, tinatago man o inilalantad, maganda man o pangit, lahat ng bahagi ng ating katawan ay nilikha ng Diyos ng may karunungan. So anong ibig sabihin nito? May karunungan. Anong ibig sabihin ng may karunungan? Lahat ng bagay ay ginamitan niya ng wisdom. Saan niya pinuwesto ang mata, no? Bakit kaya hindi tayo nilagyan ng mata sa likod? Okay? Bakit ang mata natin ay nasa harap, hindi katulad sa kabayo, nasa gilid? Bakit hindi tayo binigyan ng malakas na paa, katulad sa kabayo, para mabilis maglakad? Bakit dalawa? Bakit ang mga aso, ang pusa, 4?
Okay? So lahat ng bagay na yan. Bakit ang mata natin dalawa, hindi ginawang tatlo? Okay? Ano itsura nyo kapag tatlo ang inyong mata? At bakit ang ating ilong ay nasa harapan ng ating muka, ang bibig ay nasa ibaba ng ilong? Hindi ba pwede pagpalitin? Maganda ba o pangit? Okay? So maging sa mga iba't ibang bahagi ng ating katawan, mula sa puso, mula sa baga, lahat-lahat, pati sa mata, sa mga ugat, sa mga nerves. Kapatid, hallelujah. Ang ating katawan ay isang komplikadong likha ng Diyos. That even until now, our scientists do not completely understand the wisdom behind our body. No? Yung bigla nasa loob ng sinapupunan, paglabas niya, iiyak siya, and then tumatakbo na yung buhay niya. Doon pa lang sa loob, siya ay napapaligiran ng tubig, no? Hindi siya nalulunod. Lumaki siya sa loob ng sinapupunan. And then paglabas niya, at ang bilis ng kanyang paglaki ng mga bata, no? Pati yung growth ng bata, napakabilis. And then, pagdating ng tinakdang edad, babagal yung pag-grow, no? So, nakikita niyo yung pacing, yung bilis, yung bagal, yung paraan, ano ang una na de-develop, everything. These things has wisdom. Hindi siya aksidente. Huwag niyo kakalimutan, with God, nothing is accident. Everything is planned. Okay? Praise the Lord for that. Kaya kapatid, hallelujah. Bakit nga ba hindi binigyan ng pagkakataon, ng option ng tao mamili kung sino magiging magulang? Bakit kaya hindi tayo pinapili kung sino ang gustong mayaman, sino ang gustong mahirap? Yan ang iniisip ng mga tao. Kapag mayaman sila, hindi sila maghihirap. Kapatid, ang totoo, hallelujah, hindi ganun yun. Dahil maraming mayaman ang naghihirap. At marami ding mahirap na natiling mahirap, at maraming mahirap na gustong yumaman. Okay? So, pag ikaw ba ay anak ng mayaman, mananatili ka mayaman? No. Okay? So, tingnan niyo pong mabuti. Where does wisdom come from? Sabi dito ni Job, galing sa Diyos. At ang pinakamatindi, ano yung pinakamataas na antas ng karunungan? To fear God is to know wisdom. Sinabi niya sa tao, 28:28, matakot ka kay Yahweh. Magtatamong kaalaman, magiging matalino ka kung ang samay lalayuan. In English, sasabi dito, and to man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. The fear of the Lord, that is wisdom. Yan ang unang karunungan. And to depart from evil, that is understanding. Kapatid, maraming pumili ng daan ng kasamaan. Maraming napahamak. Maraming pumili ng katwiran o daan ng katwiran o righteousness. Maraming naligtas. Amen? Kaya sa araw na ito, haharap ka sa mga desisyon. Minsan, may darating sa iyong tukso. Minsan, may darating sa iyong mga masamang idea. Shortcut. Pag nagbenta ka ng droga, yayamang ka agad. Okay? Kapag ikaw ay nagnakaw, yayamang ka agad. Alam niyo po, marami pong krimen na naganap sa mundo na ang naging kapalit ay kapahamakan ng taong gumawa. Hallelujah. The end does not justify the mean. Kung naalala niyo po si Robin Hood, na nagnanakaw siya para ipantulong sa mga mahihirap. Akala natin mabuti yon. Akala natin yung bagay na yon ay makabubuti
sa ibang tao, pero ang totoo, hindi. Yung kanya pamamaraan ay mali, at kahit ano pang gawin mo sa mahirap, pag tinulungan mo sila, at hindi, sabi nga yung tulong mo ay pagbibigay, hindi tumutulong na magbigay sa kanilang karunungan, then mananatili sila mahirap, umaasa. Kaya nga nalulungkot tayo mga kapatid sa ngayon, that may mga kababayan tayo, no, na umaasa na lang sa gobyerno, at kapag hindi na ibigay ang tulong, nagrereklamo. So, hinihintay na lamang nilang ayuda, hinihintay na lang nila ang tulong. So, that is only means kulang sila ng wisdom. Kapatid, today, seek wisdom. Hanapin mo ang karunungan ng Diyos, and you will understand everything that is happening. Seek the Word of God. Seek God, and you will find wisdom. And ano ang bunga ng wisdom, ng karunungan? Kapatid, simple lang. Daang matuwid, daang patungkol sa Panginoon. Hallelujah. Kaya today, use your wisdom. Use the wisdom of God. Bago ka gumawa ng isang bagay, pag-isipan mo. Ito ba'y nasa panig ng kabutihan? No? Katulad nga ng isang kasabihan, di ko lang, sabi nga sa isang kasabihan, huwag mong bigyan ng tinapay ang nagugutom. Turuan mo siyang gumawa ng tinapay. Tandaan niyo po mga kapatid, sa mundong ito, ang binabayaran ay karunungan. Hello? Bakit ko po nasabi? Ang isang karpentero na gumawa ng isang bahay, siya ang nagdala ng bigat, ng hirap, ilang araw niyang pinaghirapan, gumawa ng isang bahay, pero tingnan mo ang kanyang sweldo. Pero ang isang arkitekto, na ang tanging ginawa ay gumawa ng plano ng bahay na susundan ng mga karpentero. Drawing lang dito at kung ano-ano, and ano nangyari? Mas malaki ang kanyang sweldo, kabayaran sa kanya. So naiintindihan niyo po mga kapatid, sabi nga natin, kaya sabi nila, ang mga Pilipino, kapag ikaw walang yumayaman sa isang empleyado, sabi nila, ano ibig sabihin nito? Kapag ikaw'y namamasukan, hindi kayo yaman. Sabi ko naman, kung wala namang empleyado, may yayaman ba? Hello? Sana mga kapatid, huwag nating isipin na ang pagiging mayaman at mahirap ay isang bagay na hindi mahalaga. Bawat isa ay merong kabuluhan at halaga. So, sabi nila, ang mga incheck, ang dinidiin sa kanilang mga anak ay negosyo. Bata pa lang, pinag-iisip na ng negosyo, which is true. Samantalang ang mga Pilipino ay nangangarap, makapasok sa trabaho, maghanap ng trabaho sa isang opisina. So, yun ang gusto. Kaya sabi nga natin, pagdating ng oras, sabi nga, ang empleyado, ang oras niya ay mahaba, ang trabaho niya ay mahaba. At sabi nga natin, pagod na siya, wala siyang pagkakataon na umulan sa sarili. Pero ang isang negosyante, magagawa niya yung gusto niya, papasok siya sa oras na gusto niya. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, what is the difference between the two? Ang empleyado at ang isang negosyante, wisdom. Ang isang negosyante ay magdidesisyon with wisdom na magbubunga ng pag-unlad sa kanya o kabiguan. Samantalang isang empleyado ay kung ano sinabi sa kanya, yun ang kanyang gagawin. So, may idea, may tama sila. Okay? But I tell you, brothers and sisters, sa promotion, anong pagkakaiba ng trabaho sa ibaba, sa trabaho ng isang taong mayroong posisyon? Kapatid, simple lang, wisdom. Kapag ikaw ay naging manager, bakit ka naging manager? Kasi sa pagiging manager, you need to make a decision. Kaya kung ayaw mo, sabi nga natin, kapag ikaw ay nagdesisyon, accountable ka, responsible ka. So, anong binayaran sa iyo? Anong pinagkaiba nyo? Wisdom, brothers and sisters. Kaya kapatid, kung gusto mong lumaya sa pagiging empleyado, you need wisdom. Everything and everything. Amen?
Hallelujah. Kaya kapatid, sabi dito, the fear of the Lord, that is wisdom. Depart from evil is understanding. Ang taong gumagawa ng mabuti ay ginagantimpalaan at ang tao na gumagawa ng masama ay napapahamak. Ano ibig sabihin napapahamak? Lahat ng ginawa natin, kung mabuti man o masama, ay merong epekto sa atin at hindi magbubunga ng mabuti ang anumang kasamaan na ating ginagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, sa to, let's pray. Hallelujah. Mga kapatid, for your information, hallelujah, na ang ating prayer list na ginagawa is something na nakikita natin bilang ating contribution o responsibility, no? Sa ikalawang utos ng Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So being a blessing to other people is God's desire. Yung pagiging daluyan ng pagpapala sa atin, hindi para sa sarili, kundi para sa pagtulong sa iba, that is a blessing already. Kapatid, kung meron kayong time, every Monday, every Tuesday, every day, merong prayer list. At pwede rin kayong gumawa ng sarili niyong prayer list. Ano ba naman yung isang oras na ipanalangin mo ang iba? No? At tunay nga, makikita mo ang pagkilos ng Diyos. Heavenly Father, we thank you, O God, sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng karunungan na gawin namin ang nararapat, gawin namin ang kalooban mo. Dalahin po namin, O Diyos, sa lahat ng bagay, isipin namin ang lahat ng desisyon na aming gagawin. Huwag kaming magtiwala sa sarili naming karunungan. Magtiwala kami sa iyo. Magtiwala kami sa iyong kalooban, sa iyong mga pangako ay panghawakan namin. At tunay nga, O Diyos, ay iyong itutuwid ang aming mga landasin. Patawarin mo po kami, O Diyos, na minsan, Panginoon, hindi namin isinasangguni ang aming mga desisyon. Dalangin ko po, O Diyos, sa umagang ito, ang patuloy na pagkilos mo, pangunguna mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa iyong harapan. At ito ang maging batayan namin sa karunungan na aming tinatanggap at isasagawa sa aming buhay.